Israel, isang malaking tanong pa rin kung anong ibig sabihin nito para sa Iran. Kahit may tigil putukan ng Estados Unidos at Iran para sa mga sibilyan ng Iran, maaaring hindi talaga US ang tunay na banta. Ano ang mangyayari sa bansa kapag humupa ang digmaan? Nagbabadiyan ng mas mahigpit na pagsupil ang mga opisyal sa Tehran sa mga tumututol. Matapos ang 12 araw na digmaan noong Hunyo, kadalasan ang tigil putukan ay nagreresulta sa paglipat ng karahasan sa loob ng bansa. Kaya ang mga karaniwang Iranian ang muling nagiging pangunahing target ng marahas na pagsupil ng rehimen. Kasama natin ngayon si Ramya Hassani, isang komentarsita at tagasuri ng usaping Iranian at tagapagtanggol ng karapatang pantao sa Iran. Ramya Hassani, ano ang maaaring mangyari sa Iran na yung may tigil putukan? Paano gumalaw ang rehimen at mga kasangga nito para supilin ang naging critical sa gobyerno, lalo na ang posibleng sumusuporta sa Estados Unidos at kanluran nitong nakaraang 1.5 buwan? Kumusta? Oo, kaya maaga pa itong yugto ng tigil putukan at hindi pa malinaw kung magtatagal ito, tama ba? At meron ding ideya na, syempre, maring gustong magtipon muli ng mga sibilyang Iranian, pero hindi rin natin dapat kalimutan na ang muling pagtitipon ay nanggagaling din sa panig ng rehimeng Iranian. Kaya magkakaroon sila ng oras para magtipon muli upang supilin ang anumang protesta. At ang issue ay kahit na may tigil putukan na may ilang mga punto na hindi dapat labagin sa tigil putukan na yon, sabihin na natin ang pagprotekta o pag-atake sa mga sibilyan at minoryang grupo sa Iran ay hindi sakop ng tigil putukan na iyon. Kaya kung ang Iran ay magsasagawa ng mas malawakang pag-aresto at pagbibitay ng mas maraming sibilyan, hindi talaga ito paglabag sa tigil putukan. Anong naririnig mo tungkol sa tingin ng mga tao sa Iran sa tigil putukan? Nakakabigay ba ito ng ginhawa o mas malaki ang takot kaysa sa pambobomba? Kaya kung ano ang naririnig mo mula sa Iran sa social media, halimbawa, ay hindi talaga ang pangunahing sinasabi ng mga mamamayang Iranian o ang mga normal na sibilyan o ng mga nagprotesta laban sa rehimeng Iranian 1 buwan bago nagsimula ang digmaan. Dahil naka-lockdown or blackout ang internet sa buong panahon ng digmaan. Maliban sa napakaliit na porsyento, mga 1% ng mga malapit sa rehimen yon, maging sila man ay mga mamamahayag o tinatawag na mga analyst. At sila ang mga nagsasalita at naririnig mo, hindi ang mga karaniwang Iranian. Sa internet blackout na ito na ipinatupad hindi lang sa buong panahon ng digmaan, kundi mula pa nung umpisa ng taon nang magsimula ang malalaking protesta. Ngayong may tigil putukan, asahan ba nating may babalik ang internet sa Iran para mas malaman natin ang mga kaganapan doon? Sa tingin ko, sigurado akong sabik na sabik ang mga tao sa Iran na maibalik ang internet at muling makakonekta sa buong mundo. At para rin sa kanilang mga negosyo, dahil maraming maliliit na negosyo sa Iran na hindi makakakilos kung walang internet. Pero ang totoo, para sa mga kumander ng IRGC, mga opisyal, at sa rehimeng Iranian sa kabuuan, hindi sila nagmamadaling ibalik ang internet. Para sa kanila, hindi ito ang pangunahing prioridad. At sa katunayan, kung gusto nilang magsagawa ng panibagong bugso ng mga pag-aresto, gaya ng ginagawa rin nila sa panahon ng digmaan at pag-uusig sa mga sibilyan, mas mabuti para sa kanila na walang internet, tama ba? Ano ang sansang gumalik ang malawakang protesta? Gaano katagal bago muling magtipon ang mga nagpoprotesta? Kailan natin maaring asahan na muli silang lalabas sa mga lansangan laban sa rehimen? Sa totoo lang, hindi lang ang rehimeng Iranian at ang mga infrastruktura nito ang napinsala ng digmaang ito,
kundi nagdulot din ito ng pagkamatay ng mga sibilyan. Kaya kailangan mo nang makabangon ang mga mamamayang Iranian mula sa pagkabigla dulot ng digmaan. Na sa loob ng mahigit isang buwan, natutulog sila ng hindi alam kung magigising pa sila o kung buhay pa sila kinabukasan. Kaya kailangan din nila ng oras para makabawi at mag-ipon ng lakas ng loob. At hindi madaling sabihin kung kailan muling magsisimula ang mga protesta. Pero ito ay nangyayari na sa Iran. At kung titingnan mo ang 12 araw na digmaan nung nakaraang taon, inabot ng ilang buwan bago muling kumalma ang lahat. At pagkatapos, dahil sa mga hinaing ng mga Iranians sa ekonomiya, lipunan at politika, muli silang nagprotesta sa lansangan. Pero hindi talaga natin alam kung kailan ito mauulit. At sa totoo lang, hindi rin ako sigurado kung maniniwala ang mga sibilyang Iranian sa sasabihin ng gobyerno ng US at ng administrasyon ni Donald Trump sa hinaharap. Gaya ng narinig natin na sinabi nila, sige, magprotesta kayo sa lansangan, magpatuloy kayo at darating ang tulong. Hindi naman dumating ang tulong. At pagkatapos nagsimula ang digmaan at bigla na lang tungkol na ito sa pag-aalis at paglipol sa buong sibilisasyon. Kaya hindi ako sigurado kung paano titingnan ng mga sibilyang Iranian ng US din. Sige, Ramya, Sani, ikinagagalak naming makasama ka dito sa I-24 News ngayon. Salamat sa pagbabahagi ng iyong pananaw. Now, after